pasukin ko pa kayo sa school. So, yun. Sabihan nyo lang ako if ever may mag-announce ng online sa inyo, then tayo yung mag-a-adjust. Okay? So, game. Start na tayo for Chapter 5, Problem Solving. Sample problem number 1, a tension test for a steel alloy results in the stress-strain diagram shown in figure below. Calculate the modulus of elasticity and the yield strength based on 0.2% offset. So, identify on the graph the ultimate stress and the fracture stress. So, ano ba yung unknown natin? Find the modulus of elasticity or yung ating Young's modulus. So, E. Then, yield strength based sa 0.2% offset. Then, yung ating ultimate stress and yung ating fracture stress. So, solution. For modulus of elasticity, so sa tingin nyo, anong pwedeng gamitin? So, pwede siyang Hooke's law, diba? Hooke's law. So, coming from the word itself, modulus of elasticity, may elasticity. Diba? Sa elastic region tayo nakatingin. Ano bang meron sa elastic region? So, diba yun yung proportional limit. So, si proportional limit, Hooke's law lang yung applicable. So, Hooke's law, we have proportional limit stress is equal to modulus of elasticity or yung Young's modulus times yung ating strain. So, modulus of elasticity is equal to stress over strain. So, again, ang Hooke's law, pang elastic region lang siya. So, titingnan natin yung graph na binigay sa problem. So, alin ba dito yung proportional, yung stress at yung strain? Alin ba dito yung naka-slant na line? Okay? So, yun yung point A. So, yun yung elastic. So, ano daw yung value? For point A, we have 50. Diba? Ang ating stress sa point A ay 50 KSI. And yung strain natin, we have 0.0016. So, ang ating modulus of elasticity ay equal sa 31,250 KSI. Okay, next. Yield stress or yung ating yield strength based on 0.2. So, sinabi naman na 0.2%. So, di ba after proportional limit, pag sa yield strength, yun ay malapit na sa or tatawid na sa plastic region. So, ano yung yield strength based on 0.2? Based sa graph ulit, ito, A prime. So, nakalagay naman na itong 0.0020 is naka-offset na siya ng 0.2%. So, lagay lang natin na 68. So, yun na yung answer. 68 KSI. So, base lang tayo sa graph, no? Madali pa lang. Tingin-tingin lang tayo sa graph. Next. Ultimate stress. So, pag sinabing ultimate stress, maximum load, maximum stress, ano yung pinakamataas na value dito sa graph ng stress? So, ito yung stress, di ba? Ano yung pinakamataas? Point B. So, yun yung ating answer for
ultimate stress. So, yung maximum load na nakakarry ng ating material. So, 108 KSI. Next, fracture stress. Pag sinabing fracture stress, ito na yung end ng graph. Okay? Sira na yung ating material. Pag itong stress na to yung, 'di ba, nag-ultimate siya, tapos bumaba na siya kasi malapit na siyang magsira kasi nagne-necking na siya. So, kumbaga ito yung end point ng ating graph. So, alin ba dito yung end point? Yung point C. Okay, so ito na yung pinaka-last. So, point C, so ultimate, fracture stress is equal to 90 KSI. Okay, so ito lang yung ating problem number 1. So, may isa tayong kinompute using Hooke's law kasi sa elastic region lang, and yung iba based on graph lang. So, may questions ba? Clarification sa first problem? Okay. Next. Yan. An aluminum rod shown in figure A has a circular cross-section and is subjected to an axial load of 10 kilonewton. If a portion of stress strain diagram is shown in figure B, determine the appropriate elongation of the rod when the load is applied. So take the modulus of elasticity na 70 GPa. Find. So, ang unknown natin is yung elongation lang ng ating rod. So, solution. So, first, ano bang formula for deformation? So, di ba meron tayong formula na deformation is equal to strain times the original length. So, original length, given naman siya, check. And yung ating strain, nawawala. So, pwede nating computein yung ating strain using, ano bang formula for strain? So, pwede siyang stress is equal to modulus of elasticity times strain. So, ito yung unknown, 'di ba? Dito yan. Then, modulus of elasticity, meron namang given. So, check. So, ano nawawala? Yung stress natin. So, anong formula for stress naman? Stress is equal to force over area. Okay? Sa force over area, meron na tayong force and meron na tayong area. So, lahat ng value, so pwede mo nang makompute yung deformation. So, ito yung technique ko. Sa uluhin nyo na lang itong pagkakasunod-sunod kasi ganito lang to. Pag deformation ang tinatanong, uunahin nyo muna yung stress, then kukumputin nyo yung strain, then yung strain, ita-times nyo lang sa original length. So, bali ito yung step 1, step 2, step 3. Okay? So, sabi dito, determine natin kung ano ba yung ganong kahaba yung rod after mo ma-exert ng force na 10 kilonewton. So, as you can see sa figure A natin, dalawa or pwede nating hatiin sa dalawa. So, bakit? Kasi yung diameter natin nagbago. From 20, naging 15. Diba? 20 mm at 15 mm. So, ang gagawin natin, since magkaiba ng diameter, hahatiin ko muna AB and BC. So, siya ay, for AB muna tayo, for AB. So, una, stress, force, over area. For AB lang to ha. Force, 10 kilonewton. Area, AB, pi, times 0.0
meter squared. So, stress AB is equal to 31,830.98862 kPa. Okay, so na-compute na natin yung stress. Next, yung ating strain. So, stress is equal to modulus of elasticity times yung ating strain. So tingnan muna natin kung need ba natin i-compute yung ating modulus, yung ating strain. Kasi given na yung dito sa graph, merong given sa graph na strain na din. Diba? So dito, yung stress natin is 31,830.98862 kilopascal. So naka-MPa to. So gawin muna natin siyang MPa. So I think 31.8309 MPa. So itong 31.8309 MPa, balik ka sa graph. Okay? So meron ditong naka-indicate na yield stress. So itong yield stress na to, pag bumaba siya, 'di ba, sa yield stress, pag less than yung value natin ng stress sa yield stress, yun ay nasa elastic region. Pag greater than, nasa plastic region na siya. 'Di ba? Dito sa yield stress, dito sa point na to. Okay? Ngayon, ang value na nakuha natin for stress AB is 31.83 MPa. Yun yung nakuha nating value. Less than sa yield stress natin na 40. Diba? So, anong gagawin mo? Applicable dito yung Hooke's Law kasi nasa elastic region siya. So, using Hooke's Law, so ito yung Hooke's Law. So, nailagay ko na itong stress is equal to modulus of elasticity times strain. So, Hooke's Law to. Ang Hooke's Law ay pang elastic region lang. So, stress, so 31.8309 is equal to over yung ating modulus of elasticity, which is yung 70 GPa. So, given naman yung ating modulus of elasticity, 70 GPa. So, convert natin into MPa para parehas yung ating unit. So, strain is equal to 4.54. So, 7271429 times 10 raised to negative 4. So, tama ba? Hindi ko sure kung 34 to or 70 or 54. Okay? So, next, nakuha na natin yung ating strain. So, pwede na natin makuha yung deformation AB. Nasa step 3 na tayo dito. Step 3, check. So, deformation ng AB is equal to strain times yung ating original length. 4.54727142 times 10 raised to negative 4 times yung original length ng AB. Sa AB lang, 600 mm. 600 mm
So, ang ating deformation AB is equal to 0.2728 272,836,2857 mm. Yan. So, nakuha na natin yung deformation ng AB. So, anong kulang na lang natin? Yung deformation po ng BC. So, unang step, balik tayo sa unang step, yung ating stress. Compute natin yung stress using the formula of force over area. Stress BC is equal to force over area. So, ang force dito ay 10 kilonewton. 10 kilonewton over area ng BC. So, ang diameter nagbago, naging 15 mm. Pi times, yung radius yung gagamitin ko, negative 3 meter squared. So, ang ating stress BC is equal to 56,588.42 kPa. So, convert ko to into MPa kasi yung graph natin is naka-MPa. 56.58 84 MPa. So, itong 56.58, balik tayo sa graph. Okay? 56.58 yung stress BC natin. Ano nga ulit yung yield stress? 40. 40, so mas mataas yung na-compute natin na stress BC. So, meaning, nasa plastic region siya. 'Di ba? So, pag plastic region, normally, given na sa graph. So, ito, 56.6. So, itong point na to. Okay? So, ano ba yung strain nito? So, kasalip na gumamit tayo ng Hooke's Law, di ba ang Hooke's Law ay pang elastic region lang. Ang Hooke's Law ay pang elastic region lang. Ito, plastic region na to, plastic behavior. So, ngayon, kalimitan or mostly, yung ating strain pag plastic behavior ay given na sa graph. So, ito, 0.0450. So, sa halip mag-compute ka using Hooke's Law, di ba? Kinompute natin yung strain gamit ang Hooke's Law formula, given na yung ating strain sa graph na 0.0450. So, pwede na natin ma-compute yung deformation at BC. So, using yung strain BC times yung ating original length. So, 0.0450 times original length BC. So, meron tayong 400 mm. So, deformation BC is equal to 18 mm. So, ang tanong naman sa problem is elongation ng rod. Hindi naman sinabing elongation sa BC lang, elongation sa AB lang. So, buong rod ang tinanong. So, total deformation at AB na 0.272836 28362 857 mm plus yung deformation at BC na 18
mm. So, ang total deformation is equal to 18.2728 mm. So, ito na yung ating final answer for problem number 2. Okay? So, ito yung steps na gawin nyo na lang. Basta deformation ng tinanong, unahin yung step 1. Meron bang given na force? Meron bang given na area? Pag meron, makakakuha kayo ng stress. Then, yung stress na yun, tingnan nyo muna if plastic or elastic. Nasa plastic region ba siya or nasa elastic region? So, pag nasa plastic, tingin lang kayo sa graph. Pero pag elastic, okay, pag elastic, gamit kayo ng Hooke's law para makuha nyo yung strain. Then pag nakuha nyo na yung strain, mako-compute nyo na yung deformation kasi ita-times nyo na lang yung nakuha nyong strain or nakita nyo sa graph na strain sa original length. Okay? Questions? Clarifications? Okay. Next problem. Okay, same problem to. Ayan. A bar made of A36 steel has a dimension shown in figure below. If an axial force of blank is applied to the bar, determine the change in its length and the change in its dimension. So, after applying the load. So, the material behave elastically. So, sinabi na yung material dati behaves elastically. So, may given siya na modulus of elasticity na 200 GPa and yung Poisson's ratio na 0.32. So, for steel to. Yan, steel and steel. So, find change in its length. Okay? Pag change in its length, tawagin natin siyang deformation Z kasi may mga change in dimension pa dito. Change in dimensions naman, X and Y. So, yan. Deformation ng, zoom in natin yung figure. Deformation at Z-axis, deformation at X-axis, and deformation at Y-axis yung hinahanap. So, solution. Deformation. O, deformation ulit yung hinahanap natin. So, deformation is equal to strain times the original length. Diba? Yun yung unang step natin. First. Sorry, hindi pala to first. Third to. Ito yung last step. Okay, mamaya na. Second, meron tayong original length. So, strain. Nawawala yung strain. So, ang sabi naman, the material behaves elastically. So, gagamitin natin ang Hooke's law. So, Hooke's law is, so stress is equal to modulus of elasticity times strain. Okay? Then, paano makuha yung stress? Stress is equal to force over area. Step 1, step 2, step 3. First step, stress. So, force over area siya. So, ang force natin is 80 kilonewton. And yung area natin dito is yung perpendicular sa ating force, 'di ba? Perpendicular yung ginagamit natin. So, siya ay 0.1 meters. So, ito yung 100 mm times yung 50 mm. So, ang ating stress ay equal sa 16
MPa. Next, nakuha na natin yung stress natin. Yung step 2 naman, strain using Hooke's law. So, strain is equal to stress over the modulus of elasticity. So, 16 MPa. So, gawin natin na lang siyang Pascal kasi naka-GPa yung ating modulus of elasticity. Times 10 raised to 6 Pascal over 200 times 10. So, GPa dapat to, ginawa nating Pascal. So, strain ay equal sa 8 times 10 raised to negative 5. So, okay na tayo sa step 2. Next, deformation naman tayo. Deformation is equal to, so at say axis to, kasi ang kinonsider natin kanina is itong at say axis. Ito. Strain times the original length. So, strain is 8 times 10 raised to negative 5 times yung ating original length na 1.5 meters. So, ang ating deformation at say axis is equal to 1.2 times 10 raised to negative 4 meters. So, na-compute na natin yung isang unknown which is yung change in length. So, ngayon, tinanong sa atin, change in the dimensions naman. So, ang dimension is x and y. Ngayon, may given tayong Poisson's ratio na 0.32. So, di ba, ang Poisson's ratio formula ay equal sa negative ilat or lateral strain over ilong or longitudinal strain. So, dito, negative. Ilat. So, alin ba yung ilat or yung lateral natin? Yun yung X and Y. Diba? X and Y yung lateral natin. So, strain X and Y over yung longitudinal. So, anong longitudinal natin? Yun yung ating Z direction o yung length natin. Diba? Length, longitudinal. So, Z. So, substitute yung given values. 0.32 yung ating Poisson's ratio. Minus X and Y, yung strain, lateral strain, over longitudinal strain. So, na-compute na natin kanina yung ating longitudinal strain. Ito siya. At say, 8 times 10 raised to negative 5. 8 times 10 raised to negative 5. So, makakompute natin yung ating strain X and strain ng ating Y. So, is equal to negative 2.56 times 10 raised to negative 5. Okay? So, pwede na natin makompute yung ating dimensions or change in dimensions. So, unahin natin yung deformation at x-axis. So, side strain ng x times yung ating original length ng x. So, negative 2.56 times 10 raised to negative 5 times yung ating length, x-axis, anong length natin? 50 mm. So, 0.05 meters. So, deformation at x-axis is equal to negative 1.28 times 10 raised to negative 6 meters. So, nakuha na natin yung deformation
in x-axis. So y-axis naman, deformation at y-axis is equal to strain ng y-axis din times yung original length mo ng y-axis. So negative 2.56 pa din times 10 raised to negative 5. So kaya parehas kasi lateral yung sa atin. Times original length ng y, which is 100 mm. 0.1 meters. At deformation at y-axis is equal to negative 2.56 times 10 raised to negative 6 meters. So, nakuha na natin yung deformation ng ating z, x, and y axis. So, unahin nyo lang yung step 1, 2, 3. Then, if ang tinanong naman ay lateral, okay? Pag lateral na siya, so gagamitin nyo yung Poisson's ratio. If wala yung Poisson's ratio, meron din tayong pag given naman yung G, yung shear modulus naman, meron tayong relationship dyan. G is equal to modulus of elasticity over 2 times 1 plus Poisson's ratio. I think next problem natin magagamit yan. Okay? Questions or clarifications para sa problem number 3. Yes po. Ma'am, if yung X and Y face naman po natin ay slanted, meron po ba siyang ibang formula po yung sa Poisson's? Wala. So, gagamitan nyo siya ng trigo. So, laging trigo yung ano nyo. So, medyo mahirap na pag inislan ko na siya. Yes po. So, kailangan lang po na perpendicular po siya dun sa force po. Oo, yung basta, yung force, diba, paslant. Basta laging perpendicular pag ang ginamitan ko ng paslant. So, trigo lang tayo. So, yun. Ganun lang. Noted po, ma'am. Thank you po. Okay. May questions pa? Yes po. Ma'am, hindi po ba ang length ng X ay yung 100 po, sa Y po ang 50? Natin. Length ng X ay 100 and sa Y ay, oo, sorry, nagkabaliktad ako. Sige, tama ka. X ay 100, Y ay 50. Okay. So, mali. Baliktarin lang natin sa ha, sorry na. So, X. Ito ay 0.5. So, X yung 100 mm. X, then Y. Okay. Questions pa? Questions? Clarifications? So, wala na. Okay. So, next problem. Okay. So, a specimen of titanium alloy is tested in torsion and the shear stress strain diagram is shown in figure A. Determine the shear modulus G, the proportional limit, and the ultimate shear stress. Also, determine the maximum distance D that the top of a block of this material, so shown in figure B, could be displaced horizontally.
So if the material behaves elastically when acted upon by a shear force, V. What is the magnitude of V necessary to cause this displacement? So find shear modulus G. Okay, sa shear na tayo. Then, proportional limit. So, shear to proportional limit. And yung ating ultimate stress or ultimate shear stress. Also, kailangan din daw nating hanapin yung maximum distance D. Okay? Pag dinisplace natin siya horizontally na nag-behave elastically. Okay? So, meaning elastically, exert tayo ng force V. Pag inalis natin yung force V, bumabalik sa original shape, sa original size, and sa original length. And lastly, yung ating unknown is yung magnitude of V. So, ito yung shear force. First, solution. So, di ba meron tayong formula na stress is equal to shear modulus times shear strain. Okay, pang shear to, di ba? Kanina, pag normal. So, stress is equal to modulus of elasticity times strain. Eh, ngayon, ito pang shear. Shear. Okay. So, modulus or shear modulus G. So, ano ba yung shear modulus G na yon? So, di ba siya ay pang elastic region. Kumbaga, parang Hooke's law din to. Di ba? Hooke's law din. Pang elastic region din siya. Okay? So, dito, elastic region. So, G is equal to tau times yung ating strain. So, yung tau natin sa elastic region, zoom in natin yung ating figure. So, alin dito yung proportional yung ating stress dapat at yung strain. So, ito yung point A. Diba? Point A. So, dito sa point A, ano ba yung tau natin? 52 KSI. So, nakalagay na naman na 52 KSI. So, proportional limit natin, 52 KSI. Over yung strain. So, 0.008. So, shear modulus G natin ay equal sa 65 KSI. Next, we have yung ating proportional limit. Compute na natin yung G. Proportional limit based sa ating graph. So, nakita nyo naman, ano ba? Given na, yung 52. So, yun na yung answer natin. 52 KSI. Diba? Madali lang yung chapter 5. Next. Ultimate shear stress. Pag sinabing ultimate, siya yung pinakamataas. Diba? Pag naman fractured stress, yun yung pinaka-end na. Katapusan na ng ating strain. Stress strain diagram. Eh, pag itong, ang tanong, ultimate stress. Pag sinabing ultimate stress, siya yung maximum stress. So, alin ba dito yung may maximum stress? Itong ating point B. So, ang ultimate stress ay, ito, given na din, 73 KSI.
Okay, next. So, ano naman daw yung distance or maximum distance na na-displace ng ating block pag nag-behave siya elastic? Okay? So, dito, D. So, di ba ito yung ating figure? Trigo ulit tayo. So, trigo, we have distance D. Meron akong distance na 2 inch. And meron naman akong strain, shear strain. So, bakit? Paano ko nalaman yung shear strain? So, redraw ko lang yung ating triangle. Two inch. And ito yung distance. So, sa shear strain, may given naman tayong shear strain. Bakit? Kasi ang sabi dito sa problem, material behave elastically. So, alin ba yung nasa elastic region na strain? So, alin ba yung nasa elastic region na strain? Siya ay itong 0.008. Diba? Pang elastic region lang to. Eh, sinabi naman sa problem, behaves elastically. Okay? So, ito yung gagamitin natin. TOA, tangent, 0.008 rad, nakarad to, kaya i-convert natin siya sa angle. Is equal to opposite D over 2 inch. So, ang ating diameter is equal to 0.016 inches. So, kinonvert natin yung nakuha natin na, sa graph na 0.008 rad kasi dito sa TOA, need dapat na naka-degrees siya. Kaya kinonvert natin yung rad to degrees. So, ito na yung ating maximum distance na ng material, diba? Pag nagbe-behave siya elastically, meaning elastically, babalik pa rin siya sa original distance or shape or length niya. Okay? Last, ano naman daw yung magnitude V necessary to cause this displacement? So, meron tayong formula na shear stress times is equal to force over area. So, force is equal to shear stress times area. Shear force is equal to tau. Ano ba tau? Yung ating proportional limit pa din, 52. Diba? 52. Kasi sabi, elastically daw 52 KSI times yung ating area na 3 inch. So, elastic, meaning bumabalik, diba? Bumalik ulit siya. 3 inch times 4 inch. So, shear force is equal to 624 kips. So, na-compute na natin yung unknown sa problem. So, madali lang to kasi based lang siya sa graph minsan. So, nakakatuwa if yung mga question is nasa plastic region. Kasi magba-base ka lang sa graph. Okay? Questions, clarifications for problem number 4. Okay. So, if wala, the document could not be saved. Wait lang. Nag-close na naman.
Please share ako ng screen, ha? Okay, nawala yung mga solusyon natin. Sige. Proceed ako dito sa next problem. An aluminum specimen shown in figure has a diameter of 25 mm and a gauge length of 250 mm. So, if a force of 165 kilonewton elongates the gauge length of 1.2 mm, determine the modulus of elasticity, also determined by how much the force causes the diameter of the specimen to contract. So take G or the shear modulus 26 GPa pang aluminum and yield stress na 440 MPa. So draw. Find the first is modulus of elasticity. Next ay yung ating determined by how much the force causes the diameter to contract. So, deformation. So, nung una natin, solution. So, para makuha yung ating modulus of elasticity, so anong ginagamit natin? Sa I, stress, yung Hooke's law, is equal to modulus of elasticity times yung ating strain. So, yung strain, wala tayong strain, di ba? So, ang strain natin, paano makukuha? Using the deformation is equal to strain times the original length. Then, yung ating stress, makukuha using force over area. Okay? Medyo nagbaliktad lang kasi ang kinuha dito ngayon is yung ating modulus of elasticity. Pero okay lang yan kasi yung deformation mo, given siya. Ang sabi kasi dito, elongates the gauge length of 1.2 mm. So, meron ka na agad deformation. So, kung kanina sa previous problems natin, deformation yung hinahanap. Ngayon, dito sa problem natin, given na yung ating deformation ng length. Length lang siya. So, ito kasing isang, yung ating unknown na deformation is for diameter. Okay? Given na yung ating deformation ng length, yung ating hinahanap, yung ating unknown sa problem is yung deformation ng diameter. So, unahin natin is yung ating stress. Force over area. So, 165 kilonewton over area. So, pi over 4, diameter to, 25 mm, squared. Stress is equal to 336.1 MPa. So, ngayon, kukunin natin yung strain para makuha, masubstitute natin dito sa formula sa Hooke's law. Nakuha na natin yung stress, diba? Ito siya, stress. Ngayon, kukunin natin yung strain para makuha natin itong unknown or unknown natin na modulus of elasticity. So, deformation over the original length. So, given yung ating deformation na
1.2 mm over yung ating original length daw na 250 mm. So, ang ating strain ay equal sa 0.0048. Next, pwede na natin makuha yung ating modulus of elasticity using Hooke's law. Stress over strain. Is equal to 336.1 MPa over 0.0048. At ang ating modulus of elasticity is equal to 70 GPa. Okay, so binaliktad lang natin to since nag-iba yung ating unknown. So yung unknown natin kanina is deformation. Sa previous problem dito, modulus of elasticity naman. Okay, next. Deformation daw ng diameter naman. So kanina, length naman yung given dito. Ngayon, diameter yung hinahanap. So, di ba meron tayong formula kanina. Kanina, ang ginamit natin is yung Poisson's ratio na merong negative ilat or lateral strain over ilong or longitudinal strain. So, ngayon, wala tayong given na Poisson's ratio. Diba? Wala naman tayong given na Poisson's ratio. So, ang gagamitin natin is yung relationship ng shear and elastic modulus. So, may relationship sila. So, E is equal to 2G times 1 plus Poisson's ratio. Kasi, tingnan natin, given ba yung E natin? Yes po, kakakompute lang natin. Given ba yung G natin? Opo, ito daw G ng aluminum, yung 26 GPa. Check. Mako-compute na natin yung ating Poisson's ratio. So, 70 GPa is equal to 2 times 26 GPa times 1 plus Poisson's ratio. So, Poisson's ratio is equal to 0.347. So, pwede na nating i-substitute kasi longitudinal kanina, di ba? Yung given, yung 1.2 mm. Yung lateral naman yung hinahanap natin. Poisson's ratio 0.347 is equal to negative E lateral or lateral strain. So, ito yung hinahanap natin over yung ating longitudinal. So, longitudinal natin, yan, 0. So, na-compute na natin kanina, ito. May check, ito siya. Na 0.0048. 48. So, ang ating lateral strain ay equal sa negative 0.0016. So, next, deformation is equal to negative 0.0016 times yung ating original diameter na 25 mm. 25 mm times yung ating strain or yung ating lateral strain. So, for diameter to, so, negative 0.0416 mm. So, contraction.
Okay? So, gumamit tayo ng relationship ng shear and elastic modulus dito para makuha lang natin yung ating Poisson's ratio. So, huwag nyo kakalimutan yung Poisson's ratio, negative ilat over ilong. Okay? Questions, clarifications? Okay. Next, so last na to. Last problem. Madali na naman yung ating thin-walled pressure or pressure vessel. So, a cylindrical steel pipe vessel 400 mm in diameter with a wall thickness of 20 mm is subjected to an internal pressure of 4.5 meganewtons per m squared. Calculate the tangential and longitudinal stress in steel. So, meron tayong mga given na diameter 400 mm, thickness 20 mm. Internal pressure 4.5 MPa, gawin ko na siyang MPa. Then calculate the tangential and longitudinal stress. So tangential, siya ay pressure times diameter over 2t. And pag longitudinal, siya ay pressure times diameter over 4t. So, yun lang yung gagamitin mong formula. Substitute mo lang yung diameter, check dito, thickness dito, and yung ating internal pressure. So, sa mga pressure natin, then mako-compute mo na yung tangential and yung ating longitudinal. So, yun lang yung thin-walled pressure vessel natin. Dalawa lang yung formula. So, pag may joint efficiency, ita-times nyo lang sa denominator, di ba? Ita-times ka lang ng joint efficiency sa denominator. And if ever may external pressure given, so i-consider mo din yung external pressure. Ima-minus mo sa internal pressure yung external pressure. So, yun. Ganun lang. Tatlong formula lang umiikot ang thin-walled pressure vessel. So, any questions or clarifications for chapter 5? May questions pa ba? Okay, so kung wala na, since overtime na tayo ng 1 minute, so thank you engineers and have a nice day. Thank you guys.